Mayroon ka bang mga paboritong guro? Marahil gustong-gusto mo sila dahil lodi o idol kung tawagin. Mapapanganga o mapapamangha ka sa sobrang galing magturo. O di kaya sila ay mga good Samaritan o life coach na grabing malasakit sa personal na buhay ng mga estudyante. O mga gurong tinaguriang institusyon na kilala ng lahat at kilala ang lahat dahil sa haba ng karanasan nila sa pagtuturo. O di kaya mga gurong performers o multitaskers na gagawin ang lahat para maunawaan ang leksyon. Naalala mo rin siyempre ang mga gurong mga terror o strikto na tumatalo ng puso ng mga estudyante sa kaba tuwing recitation. Anumang personalidad o pamamaraan ng ating mga guro, masasabing kaloob at instrumento sila ng Diyos sa paglago ng ating pananampalataya at pagkatao. Ang mga guro, ang mga pangalawang magulang natin na humuhubog sa ating isip at puso, ang nagpapakita sa atin sa tamang landas sa buhay at nagbabahagi ng sakripisyo at walang sawang pag-unawa. Tunay na ang pagtuturo ay isa sa mga pinakamarangal na propesyon. Ngunit higit pa sa pagiging propesyon, ang pagiging guro ay isang bokasyon, isang dakila at banal na misyon. Mula po dito sa Archdiocesan Shrine of Jesus, the Way, the Truth, and the Life. Ako po, si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul para sa Gabay sa Buhay. Bilang pangunahing bansang Kristiyano sa Timog Silangang Asya, mayaman ang ating pananampalataya kay Hesukristo na namamalas sa ating likas na hilig sa iba't ibang pamamanata at mga pagdiriwang. Nangunguna rito ang debosyon para sa karangalan ni Santo Niño o banal na sanggol na nagsasalarawan ng pagkamusmos, pagkapayak at pagkamanghang tulad ng sabata ni Kristo. Pangkaraniwan rin ang pamamanata sa nagdurusang Jesus Nazareno na nakapagpapalubag ng kalooban sa napakaraming Pilipinong nasa matinding karalitaan at mga tiisin. Mapagpahiwatig rin ang mahal na puso ni Jesus kung saan ang maamong bakas ng mukha nito'y humihimok sa pagiging pagkamapitagan at mapagpasensya natin sa harap ng pagpapakasakit. Marami ring namamanata sa kabanal-banalang pangalan ni Jesus, sa kanyang banal na awa, sa kanyang katawan at dugo, at sa kanyang pagiging hari ng sanlibutan. Ipinagdiriwang naman natin ngayon ang dakilang kapistahan ni Jesus bilang guro, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ipinagdiriwang ito lalo't higit ng pamilyang Paulino na itinatag ni Blessed James Alberione, na binubuo ng 5 religious congregations, 4 na secular institutes at isang lay association. Ang Society of St. Paul, Daughters of St. Paul, Pious Disciples of the Divine Master, Sisters of Jesus the Good Shepherd o Pastorele, Apostolines Sisters, Association of Pauline Cooperators, Institute of Our Lady of the Annunciation, Institute of St. Gabriel the Archangel, Institute of Jesus the Priest, at Institute of the Holy Family. Ang debosyon kay Jesus bilang guro, ang daan, ang katotohanan at ang buhay ay opisyal na inaprubahan ni Pope Pius XII noong September 24, 1958. Batay ito sa encyclical ni Pope Leo XIII na Tamet Si Futura na nabasa ni Blessed Alberione noong siya ay seminarista pa lamang taong 1900s. Sa Ebanghelyo ni Mateo, pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang tunay na guro na nag-aanyaya na lumapit sa kanya lahat, lalong-lalo na ang mga nahihirapan at may pinapasan at pagiginhawain niya ang mga ito. Ayon naman sa Ebanghelyo ni Juan, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay, patungo sa buhay na walang hanggan. Para kay Blessed Alberione, sinasaklaw ng debosyong Jesus, Guro, ang daan, ang katotohanan at ang buhay, ang kabuuan ni Hesukristo. Napapaloob ang iba't ibang aspeto ng dakilang gawain ng Diyos kay Jesus
bilang manlilikha, manggagamot, kanlungan, patnubay, pastol, ilaw, at kaibigan dito. Ito rin ang tunay nating misyon, ang matagpuan lahat at hikayatin ang lahat kay Jesus. Ang tanggapin ang lahat ng lubusan mula sa Diyos at ialay din ang lahat sa Diyos. Sa patnubay ni Maria, Reyna ng mga Apostol, alinsunod sa yapak ni Apostol San Pablo na ginamit lahat ng pamamaraan para ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan at nagsabing, hindi na akong nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Bilang dakilang gabay at guro, kadalasang ginagamit na halimbawa ni Jesus ang mga propeta na may kakayahang aliwin ang mga nagdurusa at pahirapan ang mga maginhawa. Nakapanghihikayat at nakapagpapabago ang kanyang mga pagtuturo na mula naman sa kanyang banal na karanasan, katungkulan at kapangyarihan. Malalim ang pagkilala, paggalang, pagmamahal at pagtsatsaga ni Jesus sa bawat isa sa atin. Hindi lang siya nagsasalita sa atin nang walang tinitignan, kundi tinitignan niya tayo. Bilang mabuting guro, tinuruan niya ang 12 apostol at ibang tagasunod at inihanda sila sa araw na sila naman ang magtuturo sa iba. Gumagamit si Jesus ng mga kaganapan sa kasulukuyan, mga halimbawa at mga kwento na umuukit sa ating kaisipan at hindi madaling kalibutan. Nagtatanong siya at hindi nagmamadaling sagutin ang bawat tanong. Hindi rin nag-aalinlangan si Jesus na ipahayag ang kanyang galit at kalungkutan dahil sa katigasan ng ulo at puso ng kanyang mga tagapakinig. Itinuturo niya ang mga pangunahing katotohanan na hindi maaaring ipagkompromiso dahil ito ang pawang katotohanan para sa ating kaligtasan. Hindi mananaig sa kanya ang pagsunod sa Diyos ng may pag-aatubili o pag-aalinlangan. Habang naglalaan si Jesus ng kalidad na kaalaman sa kanyang mga tagasunod, naghahandog siya ng pagpapatawad, hindi upang tanggihan ang kanyang pagiging ganap, kundi bilang isang paraan upang tayo ay hubugin at lumagos sa pagpapala at pananalig. Sa kanyang buhay panalangin, sa krus at muling pagkabuhay niya, namalas ang buod at kaganapan ng katuruan niya bilang anak ng Diyos. Halina't patuloy na matuto sa paaralan ni Jesus na hindi lamang hatid ay kaalaman, kundi buhay na walang hanggan. Tagapagkaloob ng lahat ng kaalaman at guro ng mga guro, bigyan po ninyo ng pagkalinga ang aming mga guro. Biyayaan ninyo sila ng kahandaang linangin ang aming murang isipan at huwag magsawa kapag di makahabol ang turuan. Pagpalain nawa ang kanilang mga pusong nagdiriwang sa tuwing kami nagwawagi at nag-aalo sa tuwing kami nadadaig. Pagkaluban ninyo sila ng mahinahong pagtsatsaga sapagkat ang landas ng kaalaman ay hindi madali. Pagningasin ninyo sa kanila ang maapoy na diwang nagpapaliyab sa kagustuhan naming matuto. Tulungan ninyo silang makita ang galing sa bawat mag-aaral. Wala sa markang halaga, kundi sa pananalig nila. Ikintal ninyo sa kanila ang walang pagkauhaw sa karunungan. Ang bagong kaalaman at karanasan ay di dapat katakutan. Turuan po ninyo silang masiglang abutin ang alapaap. Kasinsigla at kasintayog ng sarili naming pangarap. Pagpalain po ninyo ang mga gurong nauna sa amin. Ang nagawa nila ay napapakinabangan pa rin. Tanglawan po ng inyong mabuting halimbawa ang kaguruan upang makapagtayo sila sa pamamagitan ng kanilang pangungusap, upang makapagmahal sila sa pamamagitan ng kanilang isipan, upang makapagbahagi sila sa pamamagitan ng kanilang puso. Sanawa. Ako po, si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul, all for the Gospel.